Okay, sige. Mag-upkat na. Kailangan ko na mag-aral. Okay. Saan ako magsisimula? Marami sa atin, gusto na natin mag-aral, pero ano nga aralin? Dami kasing pinag-aralan from grade 7 to grade 12. Tapos, saan ako magsisimula? Ano nga aralin? Okay, so ngayon, gandang tanong yan. Kasi hindi naman pwedeng kung ano-ano na lang inaaral mo, di ba? Dapat, kung una mong gagawin, anong sets bang iti-take ko? So, ngayon, ang sets na pag-uusapan natin ay UPCAT. So, kung UPCAT, ano ba kailangan? Hindi naman pwede lahat aralin mo, di ba? Hindi naman pwedeng isda ka, tas aaralin mong lumipad. Okay? Ngayon pwede. So, bale, UPCAT ang focus natin ngayon. May 4 na subtest yun, di ba? Alam niyo na yan from my other videos. Also, other videos ko, you can click the I button there to watch them. Anyways, UPCAT, 4 na subtests. We have language proficiency, science, mathematics, and reading comprehension. So, clearly, nandito na yung pinaka-detailed stuff na dapat nyong aralin. Kasi nandito yung type of test and how many items and how many minutes it takes. And disclaimer, ito po yung during our time. Okay? For sure naman, hindi tayo pwedeng magkaparehas na exam. Pero yung concepts is parehas pa rin. Hindi lang yung exact na items is parehas lang din sa inyo. For language proficiency, we have 85 items. 50 minutes, 85 items. 50 minutes. We have synonym, antonyms, grammar, context clues, identifying errors, logical sequencing of sentences, and vocabulary. Okay. So, normally, dun sa synonyms, antonyms, minsan kasi, naka-sentence form siya. So, bale, ang gagawin nyo doon is, titigan nyo yung sentence, analyze nyo, tapos, may context clues na magpapakita dun eh. Kailangan nyo na lang ramdaman. Sa grammar, may mga grammar rules dapat kayo Mali yung, it sounds right. So, this is it. Minsan kasi we don't really trust our ears, but we should know the grammar rules. So, kailangan, alamin nyo yan. Identifying errors, logical sequencing of sentences, tapos vocabulary. Ang tip pa rin sa language proficiency is, since 50 minutes lang, tas 85 items, kailangan nyo bilisan. So, kailangan accurate kayo kahit mabilis kayo. Don't sacrifice accuracy to speed. Don't sacrifice accuracy. Okay? It's better if you're fast and you're still accurate. So, dito, pag-isipan nyo na lang kung anong uunahin yung mga test. Normally, dapat ang unahin nyo yung mabilis sagutan. For example, yung logical sequencing of sentences. Logical sequencing of sentences kasi, mahaba yan. Sentence nga, di ba? So, compared sa identifying errors, kung nauna si logical sequencing of sentences, pwede mo yung skip, punta ka sa identifying errors. Kasi yun, isang sentence lang. Tapos, word kasi yung naka-underline. So, mas okay siya. Mas hindi sayang sa oras. And mas sure ka pang tatama ka. Iuli mo na ng logical sequencing of sentences. Kasi tandaan nyo, easy, hard, parehas lang yun na 1 point. Okay, next. Science. Sa science naman, 60 items, 50 minutes. So, bakit mas matagal compared sa language proficiency? I mean, ang science kasi, parang mahahaba ang passages sa science. Believe me guys, para siyang reading comprehension na science type. Yun yung nangyari sa UPCAT ko. So, normally, ang science talaga, basic lang siya. Like, hindi mo kailangan super in-depth. Sa akin kasi nagbasa-basa pa ako ng mga libro dati. Di naman sila lumabas. So, tandaan nyo, yung time limit, pag magre-review kayo, feeling ko pag science, basic lang talaga. So, earth science, basic astronomy, tectonic plates, Earth composition, layers of the atmosphere, geological time scale. Meron kasing batch na ang puro lumabas is Earth Science. Sa amin, hindi Earth Science. Well, sa test ko, kasi different ng sets. Sa set ko, sa test ko, ang lumabas sa pagkakaalam ko ay Bio. Bio yung naalala kong maraming lumabas. So, yun yung mga cells, gano'n, central dogma. Okay, biology, organizations of life cell, taxonomy, central dogma, cladogram. Chemistry naman, phase change,
atomic structure, bonding, balancing equations, stoichiometry, quantum numbers, radioactive decay. Also, walang calculator na pwede sa UPCAT. So, for science and for math, kailangan mabilis talaga kayo mag-solve. And don't worry, hindi naman intense yung ibibigay nilang equations. Ang ibibigay nilang equations ay solvable. Also, dagdag ko lang, dami nagsasabi, di ba ate may Filipino part? Bakit 4 lang po yung subtest? Language proficiency, science, mathematics, tas reading comprehension. Asan po doon yung Filipino? Okay, guys, yung Filipino, lahat ng test makikita nyo doon. Kasi yung UPCAT, it has 2 languages dun sa test. Taglish ba, kumbaga? Hindi naman Taglish siya. Hindi siya mix na parang one item, Tagalog and English yung ginamit nila. Filipino and English yung ginamit nila. Hindi. May mga items, each subtest, yung mga items sa science na naka-Filipino, na naka-English din. So, ang mahirap sa science is, basic siya, basic lang ibibigay nila, pero pag Pinilipino mo, hindi mo alam anong tawag, di ba? Parang, hala, anong Filipino ng astronomy? Alam mo na astronomy yung sagot, pero hindi mo sure kung alin yung astronomy translation sa choices. Wala. So, kailangan mo aralin din yung Filipino terms in science. Same sa language proficiency, May English dyan, may Filipino dyan. Pati mathematics. So, akala nyo yung mga terms sa science na fix na yun sa English. Hindi. May translation yun in Filipino. Kailangan nyo aralin. Okay, next. Mathematics. Sa mathematics naman, 60 items, 75 minutes. Feeling nyo ang tagal niyan, pero hindi. Mabilis lang yan. Ow. So, para sure, make sure na 1 minute lang ibibigay nyo mo per item. Pag di mo na ma-solve nun, balikan mo na lang mamaya if may time ka pa. So, we have basic statistics. Hindi intense yung statistics, guys. Basic lang. Mean, median, mode, tas graph interpretation. Maraming graph interpretation dati sa amin. We have algebra, arithmetic, geometric, and exponential patterns, quadratic equations, polynomial equations, inequalities, word problems. So, basic lang talaga. Basic algebra. Geometry, postulates and theorems. Meron polygons, circles, angles, triangles, trigonometry, trigonometric identities. Tapos may inverse trigonometric identity, pero mga 1 to 2 items lang. And hindi calculus ang aaralin nyo. Pre-calculus. Yun yung required mong aralin bago ka mag-calculus. So, basically, limits lang yun. Limits and functions. May lumabas na pre-calculus. So, normally, yung items na makikita nyo sa UPCAT, it's either yung mga hard questions lang, a mix of topics. So, pwedeng, sa isang item, pwede mong gamitin ang trigonometry tas algebra. Interconnected kasi yun yung mga yan. And lastly, ito yung marami din nagsasabing, hindi ko natapos ang reading comprehension, masyadong mahaba yung passages, ganyan. Pero believe me guys, ang reading comprehension, medyo, if you know how to speed read, kayang-kayang tapusin. Kasi dati, sa UPCAT ko, ang hindi ko lang natapos, math. Kasi nga, hindi ako nag-practice masyado sa math. Kailangan talaga mag-practice ka mag-solve. Yung shortcuts, alamin mo na, maaga pa lang, para you can ace UPCAT. So, reading comprehension, alamin mo lang mag-skimming, scanning. Yun yung mga strategies dyan. Kasi di ba pag if you're reading blindly, parang wala kang hinahanap dun sa passage. Pero kung alam mo kung anong hinahanap mo, so, yung question kasi muna, ang mauuna, tapos, hanapin mo na dun. Hindi mo na talaga siya babasahin na pangbasang basa. Ito, reading comprehension, 90 items, 60 minutes. Learn to identify the parts of the story and the main characters. Oo, totoo. Kasi sasabihin dyan, which is the climax? What part is the climax? Yun yan. Main characters. Tatanungin din nila yung mga characters. Yun, kailangan nyo yan tignan at sanayin, hanapin. Also, learn to identify the theme of the passage or story. Yan, hirap yung theme. Kasi that depends on your understanding. And dapat, kasi minsan, halos magkakaparehas yung choices mo kung lahat sila tama. Pero always remember to pick the best and right answer. Possible title, Sabi nila, what do you think the title of this passage would be? Pili niya yung best title, possible endings, and predictive plots. So, ganun yung UPCAT reading comprehension. So,
I think that's all. So, ayun guys. Hopefully you like this video. Also, ulit, PowerPoint na ginamit ko is from my friend, Jan. And thank you so much, Jan. If you like this video, give this video a thumbs up. Share it to your friends because we build each other up and not tear each other down. And ayun, thank you. Subscribe so you don't miss any of the videos, of the set videos na I'll be uploading in the future. So, ayun, thank you very much. Bye-bye. See you next time.